Hi everyone and welcome back to another vlog. And nandito ako sa Shore Tower D. It's a 2-bedroom unit pero mas malaki to siya. Actually, mas malaki sa ibang unit na nakita ko. And yung unit na to is facing MOA. And ang i-discuss ko ngayon is dalawa. Yung about Airbnb or yung short staycation na tinatawag nila. Kung ano ba yung term na sublease or subletting. Subleasing, sublet. Subleasing or sublet in Airbnb means that the tenant who is already renting a property from a landlord or condo owner offer that same property on Airbnb to short-term guests. So ganito siya. Like for example, may isang unit na before is naka long term. So, may tenant yun. Siya yung nakastay doon for 1 year. Ang sublease is, hindi po siya ganon. Ang sublease is i-rent nung isang individual, then ipapa-daily rent niya. Pero yung rent niya is fixed sa inyo. Like for example, yung isang unit namin, naka-Airbnb setup na siya. Ang nirent siya ng 20,000. So, naka-fix na 20,000 yung makukuha ni owner every month. Pero siya ang nag-ooperate ng Airbnb niya. So, if ever na may kita o wala, naka-net kay owner ng 20,000. Yun. Yun po yung subleasing. Yun po is ino-offer din namin sa mga unit owner namin na ayaw na nila ng yung may minomonitor every time. Then gusto lang nila is naka-fix na yung income nila. Yun po yung subleasing na ino-offer namin. Naghahanap kami ng tenant kung sino yung gustong mag-sublease sa unit nila. Question, allowed ba yun according sa SMDC, sa unit owner, or sa admin? As of now, yan po is ina-allowed. Basta po may approval ni owner. And magbibigay si owner ng SPA. Yung SPA niya is conditional. So, ibig sabihin, meron lang mga nakalagay na yun lang yung gagawin niya. Like for example, to process guest authorization form, nakalagay naman dito of the guest. Yun lang yung nakalagay. So, pwede rin siyang mag-pull out or deliver. Like for example, kasi meron yan minsan na magre-rent ng isang buwan. So, kailangan meron silang ilalagay ng mga balikbayan box. Yun. And then, nakalagay lang kung anong valid. So, kung 1 year lang contract nyo, 1 year lang ilalagay. And then, apply and receive access card. So, kailangan kasi ng access card din. Pwede sila. Then, i-register yung email nila. Ganun lang po kasimple kapag ka-sublease. So, yun po yung isa sa mga nagiging client or client dito sa MOA. Meron ding isa yung condo sharing. So, yung condo sharing, pwede siya sa mga empleyado ng MOA. So, meron akong co-agent, yun naman yung ginagawa niya. Since naka-bunk bed yung mga unit, pinaparent niya ng condo sharing. Yung isa naman is yung Airbnb. So, itong unit na to is ipapa-Airbnb namin. So, itutour po kayo. Upgraded siya. So, nag-meeting ako with my team and then, i-separate namin. Meron kaming isang pangalan, kasi under kami sa Dale Prime Corp. So, sa daily rent, para mas madali siyang tandaan, naggawa ako ng name para doon. Pero under pa rin sa company namin is yung Prime Stay MOA. Yun po, is basic lang, standard, naka-blanket siya. And hindi rin siya upgraded. So, ngayon, nilaunch namin ngayon ang Prime Suites. So, ito yung mga Prime Suites namin na pwede siya sa expat and then talaga siya comforter. So, iba yung price nito kaysa dun sa standard namin. So, mamimili kayo kung ano yung prefer ninyo. Yung naka-upgrade na yung unit or yung standard. Sa standard kasi, ang napansin ko na mga client namin is yung mga middle lang. Like for example,
yung magpa-process sila ng DFA, passport sa DFA. So, ang kailangan lang nila is simple lang na unit. So, kahit ibaba mo yung rate, yun lang talaga yung sa kanila. And then, yung ganitong upgraded naman, ito yung para sa mga talaga, high-end. So, pwede siya. So, mamimili lang sila kung alin yung gusto nilang unit. So, itutur ko na kayo para naman makita ninyo kung ano yung pinagkaiba ng Prime Stay MOA sa Prime Suites. So, papalitan namin siya ng smart lock. Ito, papalitan yan siya. And pagpasok ninyo, ito lang makikita nyo. Diba? Ang laki ng space niya talaga. And dito, yan. Kahit yung handle niya, naka-upgrade na. Pinalitan din nila. Yung washing, nandito. Yan. And, ayan. So, ito yung upgraded unit na. And, i-check pa namin dito kasi nandito pa yung ibang gamit ni unit owner. So, papalitan namin. Mag-a-add kami ng ibang ano. Yan, ang ganda. So, ito, ayusin pa namin. Magsusofa cleaning kami. And, ito yung view niya. So, makikita nyo talaga na facing siya ng MOA. Kitang-kita pag may fireworks. Yung TV, kailangan ko siyang ipa-check by tomorrow. So, hindi kasi siya nag-on. Hindi siya masyadong nagagamit actually dito ng unit owner. And ito, tignan nyo. Ano siya? So, naka-remote yung curtain. Yan. Ganda. Maganda to. Ano talaga siya. And for 2 bedrooms, 5 yung pwede. So, dito, naglagay si unit owner ng 2 bed. And dito is yung master's bedroom. Naka-upgraded din yung ano niya, shower, bathroom niya naka-upgraded. So, naglagay na lang ng extra kasi 5 naman ang pwede. So, 2 dito, 4 doon. Yan. Ito yung mga yung mga kailangan dito, i-check ko pa. Yan. Ganda, di ba? Sa mga unit owner na gustong magpa-handle, pwede niyo akong i-message sa Viber number ko. Kung meron po kayong mga tanong, pwede po ninyo akong kausapin sa Viber or sa FB ko po. Ilalagay ko na lang dito yung FB ko. Yan. So, ngayon, malapit na yung December. So, marami ang magbubook. Possible. So, depende na lang. Pagka standard lang yung unit mo, iba din yung price nun kaysa sa naka-interior. So, i-update ko kayo kung paano. And then, next update ko, kung magkano yung kinita nung standard na Airbnb namin for 6 months and yung naka-upgraded namin kung magkano para makapag-decide kayo kung anong pipiliin ninyo, yung upgraded or yung standard na unit sa unit ninyo. Kung may budget kayo, why not, 'di ba? Mas okay din. Yan. So yan, ganda ng view dito. Nakaka-relax. So, see you in my next vlog. Love like wildfire, I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched